sa kay Timothy. At atin pong mababasa sa 2 Timothy chapter 3 verse 7. Isipin mo ang mga sinasabi ko, sapagkat bibigyan ka ng Panginoon ng pagkaunawa sa lahat ng mga bagay. 2 Timothy chapter 3 verse 7. Na laging nasisipag-aral at kailan pa man ay hindi nakakarating sa pagkaalam ng katotohanan. So yung word na nababasa sa nabanggit ng ating kapatid sa 2 Timothy. Okay? At dyan sa 2 Timothy ay makikita natin ang mga sinulat kung paano po ipinakita sa ating panahon ang mga pagtatalakay sa salita ng Diyos, maging sa iba't ibang klaseng Biblia, mula sa Genesis hanggang Revelation, na ang Old Testament ay merong 39 books at yung New Testament ay merong 27 books. At itong binili ni Apostol Pablo kay Timoteo, ever learning and never able to come to the knowledge of the truth. Yung pag-aaral na mayroong 2 years, 4 years in any Bible school, doctorate of the Bible, na mayroong kursong 4 years, na karamihan sa mga nag-aaral na may connection sa government ay may mga salary. At yung tinutukoy dito na kinakailangan po ang lahat po ay makarating sa pagkaalam ng katotohanan. Hindi lang sapat na ituro ang gospel of grace, ang gospel of the kingdom, from Genesis to Revelation, lalo na po kapag hindi biblical ang pinaiiral sa pagtuturo, lalo na sa mga churches, sapagkat itong sinulat ni Apostol Pablo, ito ay pangalawang sulat na po niya, nang sabi niya na laging nagsisipag-aral at kailan pa man ay hindi nakakarating sa pagkaalam ng katotohanan. Ito po ang malaking problema. Sapagkat kung pag-aaral ang Sabat at pag-aaralan ang first day of the week, maging mga law and ordinances of God, mostly sa time natin and every churches, liban sa nagpapatupad sa katotohanan, sila po ay nagsasaliksik at karamihan po ay hindi na pinaiiral ang mga kaunawaan mula sa Diyos, lalo na po sa mga independent churches, na yung pag-aaral, okay, yung pagsasaliksik, bagamat order siya sa sulat ni Apostol Juan from chapter 5 verse 39. John chapter 5 verse 39. Basa. Saliksikin ninyo ang mga kasulatan, sapagkat iniisip ninyo na sa mga yaon ay mayroon kayong buhay na walang hanggan. At ang mga ito'y siya'y nagpapatutuo tungkol sa akin. Yung pagsaliksik sa kasulatan, yan po ang magpatutuo tungkol sa Diyos at sa larawan ng Diyos. Yan. So, ang dami na pong nagsasaliksik, mga kapatid, kay Kristo, na this 2025,
loobin ng Diyos na itong mga nagsaliksik sa lahat ng religion, nagkasundo-sundo na. Ngunit napapansin natin na halos ang digmaan sa relihiyon, mga doktrina, hindi po nagkasundo-sundo lalo na pagdating sa Sabat, maging sa pagdating ng first day of the week, mga weekly celebrations, maging sa mga doktrina ng baptism na may mga edad na sinusundan, walang ibang edad ng Panginoon, maging ang mga buwan at mga oras na ginagamit sa mga celebration. So ang tanong sa sino man, sino itong katotohanan ito? Alam ng buong mundo na ang katotohanan si Jesus Christ. Alam ng buong mundo na siya ang namatay at muling nabuhay, especially the Christians. Alam din nila kung ano ang gantimpala ng Diyos doon sa sino man na makalakip sa unang pagkabuhay na maguli. Like Revelation chapter 20, verse 6. Tingnan natin. Mapalad at banal ang makalakip sa unang pagkabuhay na maguli. Yun. Sa mga ito'y walang kapangyarihan ang ikalawang kamatayan, kundi sila'y magiging mga saserdote ng Diyos at ni Kristo, at mga gaharing kasama niya sa loob ng 1,000 taon. Yung panahong yon ay pasimula ng 1,000 taon. Sino yung makasama doon sa pasimula ng 1,000 taon? Yun yung mga taong nakalakip sa unang na pagkabuhay na maguli. At kapag pinag-aralan ang unang nabuhay na maguli sa lahat ng taong naging tao sa ibabaw ng daigdig nito, ay nag-iisa lang, na tanging iisa lang, at wala nang iba, kundi yung ipinanganak ni Virgin Mary, conceived by the Holy Spirit, na nabigyan ng pangalan ni Mary sa pamagitan ng pangalan na binigay ng Diyos sa kanya at ginamit si Gabriel upang ipaabot kay Mary ang mensahe mula sa Diyos kung ano ang magiging trabaho ni Mary sa daigdig na ito. So there is only one duty of Mary, kundi ang ipagbuntis ang Savior in 9 months at maipanganak. Wala na si ibang trabaho si Mary. Wala nang ibang ginagawa si Mary sa buhay niya, which is pinakamahirap yung maglibor ka at maipanganak mo yung sanggol. At yung ever learning, araw at gabi nag-aral, nagsaliksik, nagbabasa. At merong mga examinations, may mga subject sa mga Bible school na talagang pinupukusan ang tungkol sa Biblia, pangangaral, at ang pag-aaral na ito ay umuubos ng maraming araw, oras, at taon. Ngunit, bago dumating si Apostol Pablo, nakita na niya na sa daming mga scribe and Pharisee, na isa po siya sa mga persecutor at nag-aral din siya ng maraming taon kay Gamaliel. Nung nakita niya ang liwanag papuntang Damasco, doon niya na-encounter ang nabuhay na maguli, na kung saan isa si Pablo na nag-persecute sa ating tagapagligtas. Nasabi ni Paul kay Timoteo na ito, yung sulat na ito, sapagkat sa daming nakilala ni Apostol Pablo ng mga tagapagturo,
mga mangangaral. Ngunit sila pa ang nag-crucify kay Jesus Christ sa cross ng Calvary. Naghatol. Kaya hindi malayo na sabi ni Apostol Pablo, ever learning and never able to come to the knowledge of the truth. So, who is the knowledge and the power of God? Sabi ni Apostol Pablo, Christ is the knowledge and the power of God. Ang truth at ang knowledge, iisa lang pinanggalingan. Ang knowledge at ang truth or ang knowledge, iisa lang po ang pinanggalingan. If you use King James or New International Version Bible, from Genesis to Revelation, iisa lang yung knowledge and truth. So ang tanong dito, na merong hindi nagsabat, na merong hindi nakakalag doon sa pagkaalipin sa declaration ng first day of the week, ano lang pinag-aralan? Pastor, Bible din eh. Nasaan yung wisdom doon at truth? So pag tinignan natin ang malalim na aral sa Biblia, sabi ng Diyos, the deep things of God and the deep things of Satan. Pwede tayong sumilip ng konti sa history. Sapagkat ang history ay malaki po ang tulong sa pagbibigay ng information. Even it's not a 100% information, but there is 30 to 40% can give information to those are trying to research before us kung ano po ang information na binibigay po tungkol dito. Kasi po, sa mga nag-aaral, sa mga nagsusuri, ay nangangailangan ang lahat po ng information kung bakit nagkaganon. Sapagkat ngayon, maraming mga kasalukuyang nag 2 years course, 4 years course, at maraming nagaganap na katitisuran, maraming nagaganap ng mga division, maraming nagaganap na mga argumentation, at ang hirap sa isang grupo na mayroon pong hundreds and thousands members of the church na i-control ng pamunuan kung anumang church na kinabilangan ngayon. So as Office of the Bishop, Minister of Reconciliation, Philippine International Missionary, sinishare po natin to emphasize a simple insight from spiritual to literal ang ilang mga matatalino at aangkopan natin ng scripture at base na rin sa atin pong tinanggap na karunungan mula sa Diyos, mag-share din tayo ng mga understanding tungkol po dito. Okay, so siguro familiarize na po sa atin yung 1521 century. Ayon po dito sa overview ng atin pong babasahin, Jesus Christ was crucified by Roman soldier. Pag sinabing Roman soldier, mga Romano. Mga Romano ang nag-crucify sa kanya. Okay. Acting under the orders of Pontius Pilate, the Roman governor of Judea. Pag pinag-uusapan yung crucifixion ni Jesus Christ, lalo na po sa mga 10 Commandments kapag nanood po tayo, nandoon kaagad present si Pilato. Si Pilato ay governor sa panahon yon ng Rome. While Jewish authorities initially brought Jesus before Pilate and accused him, they did not have the authority to order an executions under Roman law. Pilate ultimately made the decisions to crucify Jesus. Yung mga Romano,
mga soldiers, si Pilato ay isa sa mga nag-accuse sa kanya na kung mapansin mo, ultimately made the decisions to crucify. So kung titingnan mo po ang ibang paliwanag dito, kung ang bansang Roma na meron pong mga katulad ni Pilato, ni Herodes, at sinong mga Jew, mga soldier under Roman Empire, ibig sabihin may kapag meron silang pinatay, at kung anong accusation niya doon sa kanilang pinatay, buong government noon nagkaisa at merong iisang desisyon upang ang taong ito, ika nga, ay talagang madiinan nila na may kaso sa paglabag ng Sabat na ito ay inutos ng Diyos kay Propeta Moises at sa ilalim ng 10 utos na hindi pwedeng labagin yung Sabat. So walang nagawa, kung napansin natin po, si Mary at si Joseph at ilang mga believers sa time na yon na naniwala na si Jesus Christ ay Messiah, Savior, sapagkat kung merong people power na nangyari sa panahon noon para i-crucify si Jesus Christ, as long as merong permission ang mga leader like Pilato bilang isa sa mga gobernador sa Roman Empire, ang naging judgment nila ay kasama ang judgment ng mga Antichrist. Nagkaroon po ng crucifixion ng time na yun. So, saan nagmula? Bansang Roma. So, yung case na ito, dumating din sa ating panahon from 1521 century, sapagkat ang ating mga ninuno, uso pa noon ang mga taong mga tinatawag ng mga sa bukid ang tawag dumagat, mga netibo, non-educated, mga simpleng buhay. Actually, kailan lang nagkaroon ng ektarya ang mga sendero ng mga mayayaman after Spanish time. Pero ang pinakamalawak na lupain noon yung mga taong mga mahihirap, mga igorot. Pero pag-angkin lang ng mga lupa na walang mga dokumento. Ngunit ngayon pinagpatuloy sa ating bansa ang mga dumagat sa bukid na merong ektar-ektaring mga lupa at ito po ay dinidevelop ng ating gobyerno. Kung di ako nagkakamali sa time pa ni Marcos, yung tinatawag na Green Revolution para po yung mga nakatiwangwang na lupa ay mataniman at mapakinabangan ng mga tao, lalo na yung mga nakatira sa bukid, yung mga pananim po nila. Okay. Isa pa po dito, yung nagaganap after Christ. Kung isipin natin, before Christ and after Christ, alam din natin na ang declaration ng Roman Empire, Roman doctrine, from 30 to 33 AD, ang time ni Christ na dumating sa daigdig na ito physically. Pag bibilangin mo sa time natin, yung declaration na yon, ang 30 AD or 30 years, naging edad ni Kristo sa mundong ito at nag-ministry siya supposedly 3.5. So 33 and a half. So posibleng tama ang 30, posibleng tama ang 33 and a half. Pero mas posible ang tama na pagparito ni Kristo is 1st BC. Not 7 BC, but 1st BC. If you compute of his time, sa kanyang edad, kung kailan siya pinanganak ni Mary, anong mga BC yun? Ayan na. So, ang pag-handle po ng Roman Catholic sa
pagpako sa kanya, sa kasong yun, kung Christian tayo, Christ believers tayo, dito ipapako ang isip natin yung time ng ages of time, kung kailan nagsimula ang dark ages. So pagka pinag-uusapan ang dark ages ngayon, milya-milya po ang naging distansya sapagkat ngayon ang tao wala nang pakialam sa pundasyon ng nangyayari. Ang inisip ng tao ngayon kung paano mabuhay, which is wrong. Sa aming mga tagapagturo, kailangan naming ibahagi ito sapagkat ang informasyon sa buong daigdig binigay na ng Diyos and we need to discuss properly sapagkat ito ay kailangan ng mga nagsusuri, nag-aaral, sapagkat may babala ang Biblia, ever learning and never able to come to the knowledge of the truth. So if we talk to enter the kingdom of God, we cannot enter the kingdom of God kapag hindi alam ng tao at hindi niya marating at hindi niya malaman iyong katotohanan na mula sa Diyos na nahayag sa pamamagitan ng ating Panginoon Kristo. Now, isingit ko ng konti. Kapag mali ang Sabat, mali ang araw, mali ang declaration ng first day of the week, ibig sabihin, ang katotohanan hindi nasusumpungan. Sige lang aral pero hindi nasumpungan ng katotohanan. So dito po ay nakikita natin na nagkaroon talaga ng malaking poison, whether you like it or not, ang buong daigdig at nagkaroon po ng malaking problema ang pananampalataya ng bawat tao sapagkat ngayon nakikita natin na ang tao, mga religion, hindi na nagkasundo-sundo. Tama kami, mali kayo, tama kami, kayo'y mali, kami tama. Nagkakaroon po ng gano'n. At mapapansin mo, sa sobra ng nag-aaral sa Biblia, may mga pastor na hindi na po nagbuo ng mga board of trustee. May mga pastor na siya na yung treasurer, siya na yung auditor, siya na yung secretary. Dahil malaki po ang pakinabang sa nakikita nila dahil ginulo na ito, hinawakan na ito, like nung pinag-uusapan, halimbawa po, isingit ko lang, may word sa Biblia ang namatay. Namatay si David, namatay si Abraham. Okay. Pag mahirap ka, wala ka pang bayan sa pagpalibing, pwede kang lumapit sa barangay, sa mayor. Bakit? Kasi may pundo na inilaan para sa mga mahihirap, tulong. So saan galing ang pera? Sa gobyerno. Kung mayaman ka naman, hindi ka manghingi sa kapitan at sa mayor. Pero, kailangan mo magbayad sa basbas, kailangan mo magbayad sa panalangin, kailangan mo magbayad sa sementeryo, kailangan mo magbayad sa punerarya dahil sa patay. So yung word na yon, taliwas dito sa sinasabi ng Revelation chapter 20 verse 6 na mapalad ang makalakip sa unang pagkabuhay ng muli. Kung babalik tayo sa Genesis, ang sabi ng Diyos, ang mula sa alikabok ay babalik sa alikabok. So sino nag-imbento ng salitang namatay na itong pinag-uusapan natin, yung nag-crucify kay Christ, yung nagpataya, yung bansang nagpatay sa kanya, hindi pa tapos yun. Kundi pumasok yung dark ages na ang competition ng tagal 400 years. Kaya nagkalat ang mga apostol nung time na yon after nung pinatay si Kristo. Kalat sila, scattered talaga sila. At magtaka ka, bakit nagkalat sila? At bakit nagkaroon ng dark ages? So merong paliwanag dito ang ating mga kaibigan sa pananampalataya. If we talk religion, bakit po nagkaroon ng
poison ang mga doktrina na itinakda ng Diyos mula sa Biblia. Okay? Tingnan lang po natin sapagkat tayo ay nakapako sa 2 Timothy chapter 3 verse 7 and also how many verses later on babasahin natin. What was the main religion in the Dark Ages? Yan. Ano ang pangunahin na relihiyon sa Dark Ages? Ang Dark Ages po ay tumatakbo siya ng almost 400 years. Ang tagal nun. Kung sa generation walang nabubuhay, parang meron siyang mga third or fourth generations sa edad kung pag-uusapan. The church became dominant in Europe. Following the fall of the Roman Empire, the only religion recognized in Middle Ages Europe was Christianity and specifically Catholicism. So may word dito na binanggit, gusto ko lang pick upin ito, yung ginamit po ditong bansa na Europe. Ano ba yung bansang Europe? Following the fall of the Roman Empire, ibig sabihin itong bansang ito ay sumusunod sa doktrina ng Roman Empire. Ibig sabihin kung ano ang kanilang sinulat, ano ang kanilang binigyan na instruction, ano ang kanilang interpretation. Ang Europe, sakop ng Spain, ibig sabihin mga Spanish, at yung mga Spain, yan ang pumasok sa atin from 15th, 21st century. Na si Magellan, ang akala natin, Spanish, Portuguese siya. Pero kung mapansin mo, yung pag sinabing Kastila, Spanish to. Pag nakita tayo na mayroong nakabigote, mestizo to, may lahing Kastila to. Pero yan pala, Pilipino. O yan na, kapatid. So, the only religion recognized in Middle Ages Europe was Christianity and specifically Catholicism. Okay, tuloy ko lang The Roman Catholic Church. Okay, ang tanong, what did the Catholic Church do during the Dark Ages? Okay na. Anong ginawa ng Roman Catholic? The same time, yung Europe, dumating sa bansa natin. Bago dumating sa bansa natin, nagkaroon na ng Dark Ages before. Di pa tayo pinanganak eh. Ang tanong, anong ginawa nila doon sa Dark Ages time? Yan na. Nakuha lang tayo dito ng 2% explanation. The Roman Catholic Church took up the leadership role and helped communities by distributing food to the people. Tika muna, ano nangyari? Bakit sila nagbibigay ng pagkain? So, siyempre, pag ikaw gutom, pinakain ka, obligado kang tatanggap ng ayuda. Bigas, grocery, kakatok sa bahay mo, ito yung pagkain. Okay, yan ang nangyari sa ating mga ninuno. Okay, during the time, tandaan natin, of Dark Ages. Ano pa? The Catholic Church also helped conserve the Roman culture by protecting old manuscript and arts. Yan na. The monk community created monasteries that hosted travelers and refugees. So para silang rescuer, bigay ng ayuda, pagkain, tulong, especially the doctrines, the Word of God. Kasi nangyari sa atin dito eh. Si Magellan nag-introduce about religion, Roman Catholic. Bit-bit na nila yon. So from Dark Ages time, nagkaroon na silang ganong pag-conquer sa buong daigdig. And then tumulong, nagbigay, at nagkaanak ang isang family, dumami. Yung isip niya, ang Roma, malaking tulong, malaking grasya para sa kanila. At itong turo binigay sa kanila. Ang ating mga magulang, tumanggap from 15th, 21st century. Ito po ang dasal. Okay? Ito, libre para sa iyo. Ano yan? Rosary. Kailangan mag-pray ka sa Panginoon. Mag-pray. Pinanganak si ganito, lumaki, nasundan. Sometimes, naabutan ko pa.
na yung mukha daw ng Diyos dumikit sa dingding. Ito yung mukha nito si Kristo. Maraming sumamba, maraming lumod, maraming hipo-hipo, maraming nanghiling ng kagalingan. Sabi ko, ganyan ba pala ang Diyos? Bata pa po ako noon. Okay. Dito ipinakita po, the Catholic Church also helped conserve the Roman culture by protecting old manuscript. Okay. So pag pinag-uusapan yung Biblia, na hawak natin lahat, sa mga nag-aaral po, tiyak ang lahat na itong manuscript translated from English, from Latin. Kung napansin nyo, Hebrew, Greek, Aramaic, Latin, English. Yung translation na yon, masagasaan po ang Latin, and there was a time na ang Latin words na merong translation going to English Bible. Sa atin, napakaswerte, may English, may Tagalog na. Kasi ganyan na po ang kalooban ng Diyos, no? Okay. Na walang sino man na mag-deny na itong doktrina na pinaiiral ng Roman Catholic is galing po sa manuscript. Created monasteries that hosted travelers and refugees. So lahat po ng naghihirap, lahat ng walang makain ng time na yon, lahat ng mga nasa travel, evangelism sa panahon natin kung tawagin, refugees, lahat yan sinisira ng Word of God. Nagbibigay ng mga leaflets, ito ang ating Savior, ito ang ating doctrine, ito ang ating religion. Okay, beginning today, you are a Roman Catholic believers. Wala na magagawa ang ating mga ninuno. Tumakbo 100,000 of years until now, talagang ang hirap na tanggalin sa isip ng tao. Nay, tay, mali yung paglilingkod niya sa Diyos. Hindi ka na paniniwalaan. So, ang tanong, uli, puro katanungan po ito na talagang may kunting explanation. Kinukuha ko lang ang ilang maikling paliwanag kasi mahaba po kung atin pong sundan talaga. Ang tanong, what happened to Christianity during the Dark Ages? Anong nangyayari during the Dark Ages time? Christianity was a major force in the Middle Ages. In the so-called Dark Ages, Christianity solidified itself as the dominant faith of Europe. So, ang pukpok talaga dito, okay, lalo na po sa mga nag-aaral, ang Europe, ang Spain, ginamit ng Roma upang i-travel itong doktrina, even the manuscript, sa iba't ibang bansa, especially ang bansang Pilipinas. Ano ba ang mga mukha ng Spain? Di ba magaganda? Guwapo. Anong mukha ng Pilipino? Di ba po, mga negrito, mga dumagat kung tawagin, na-encounter ko po sa Antipolo, talagang dumagat, kulot talagang buhok, walang dumagat street eh. Tapos, pag tinignan mo yung mga mukha sa syudad, hindi na. May dugo ng Kastila. Kaya ang dugo ng Kastila, magalitin, mainisin. Pag mataas, ganyan ang Spanish. Hindi naman lahat. Okay. So, ang pagiging dominante ng Europe, ng Spain, ng Kastila, ang doctrine na kanila pong bitbit is from the Rome. At yung order from the Rome, down to the Europe, down to every nations, maging ang bansa natin. Kaya may binaba at sa daming Roman Catholic sa bansang Pilipinas na naniniwala tungkol sa rosary, tungkol sa pagsamba sa statutes, tungkol sa mga pagsama-sama sa mga celebration every January 10, at tungkol sa mga piyesta sa loob ng taon na isa-isang taon na sa daming mga santo ang pinipista. Hindi ako against sa mga santo. Ang hindi ko lang matanggap, yung celebration na yon, bakit nagiging 20 sa isang taon? Samantala, 3 lang ang tinuro.
sa Scripture. So kung titingnan natin, dahil tatlo lang, sino ang nagturo sa European people, sinong nagtuturo sa kanila na malinaw yung Scripture is from the Rome. So mula sa Roma hanggang sa Europe, hanggang sa panahon natin, na itong doktrina na umiiral sa ating panahon, hindi na mula sa Scripture. Kaya kung mapansin mo kung bakit nagkaganito ang iba't ibang bansa, maging ang bansa natin, na sa dami ng mga authorities to control and to discipline, hindi na nila magagawa dahil poisonized na ang puso't isip ng tao. At pati ang mga magulang hindi na makapag-control sa sino mang taong lumalabag laban sa Diyos. So ang inasahan sana natin, mga religious. Ang problema, takot din mangaral ang mga religious group in front to those violating against the will of God. Kasi inisip lang kaya ng pag-inom ang nasa isip. Evangelism hindi na importante sa kanila. So ang tanong, sino ngayon ang pwede nating asahan na mangaral sa gitna? Okay, Pastor, meron namang nangaral sa palengke. Nanghingi nga lang ng pera. May nakita ako sa Pasay, may bit-bit na statute at nangaral tungkol sa salvation. May nakita akong dungi sa highway, nangaral tungkol sa salvation about Jesus Christ. Sabi ko, kailangan pa ba talaga masira ang ulo ng isang tao bago mangaral ang salita ng Diyos? Ang daming matitino. Ang daming mga professional. May mga kotse, may mga bahay, lahat kompleto. So, ang ipinakita dito is isang puwersa, so-called Dark Ages, yung tinawag na Dark Ages, na itong pangyayaring ito, tinawag siyang major force. So, katulad siya ng, bigay ko na example, katulad siya ng isang pamamaraan ng isang tao. Halimbawa, kalsada. Itong kalsada na ito, na street, iliko mo sa kanan. So, ang gagawin mo para lumiko lahat sa kanan, sara mo yung kalsadang yun. Firstly, ang tao, ang sasakyan, susunod doon sa gagawin mong pagbabago. Halimbawa, kamatayan. Pag namatay ang isang tao, hindi na siya pinag-uusapan. At ang pinag-uusapan kung anong mabuti niya na ginawa, kung anong masama niya ginagawa, ang pag-uusapan yun na lang matitira. But physically, hindi niya nagawa yung pinag-uusapan sa Biblia na yung makalakip sa unang pagkabuhay na maguli. Sila ay gagawing saserdote ng Diyos. Ngayon, sa time natin ngayon, pag ni-research mo, ilang mga leader ang namatay sa cancer? Ilang mga leader na na-aksidente at nangamatay? Kaya kung titingnan mo kung yung mga leader na nangamatay na gano'n sa pangyayari, paano ang bayan? Paano ang mga tao? Paano ang family? Hindi naman pwedeng kukuha ka ng barilin ng isang tao at patayin mo. Bawal yun. Kalaban mo human rights. Now, as a servants of the Lord, if you can pray into the Lord, anumang bagay na ipag-pray mo sa Panginoon, merong instant, merong gradual. Ang tanong, itong graduality na ito, na doctrine na hindi po nahayag sa buong bansa, sinong makatiis dito? Sinong makapagtyaga sa aral na to? Sapagkat ngayon ang distraction sa ating panahon, kahit sa barko ka, kahit sa jeep, kahit sa aeroplano, kahit sa lupa, nandyan lahat ang distractions. So, bakit po nasabi natin? Because ayon dito, Christianity was a major force in the Middle Ages. So hindi natin pwedeng ipako ang ating decision to kill and to destroy. Ang ipako nating isip dito, like the mentality of our Lord Jesus Christ, is to give life and prosperity. So pag ganyan pong mentality, ibig sabihin, ang mind ng taong yon, like Revelation chapter 20 verse 6,
Mapalad ang taong ito sapagkat nakalakip sa unang pagkabuhay na maguli. Ang tanong, ito ba ay sakop doon sa declaration ng manuscript from the Roman Empire? Sapagkat ngayon, ang pag-aaral, ang pagtuturo, makikita mo kung galing ba ito sa Spain, na yung galing sa Spain, same time galing sa Roma. So from Rome, Spain, yun pong takbo niyan. Kaya ang translation from Hebrew, yan, Aramaic, Latin, English, yung mga translation ngayon, pupunta ka ng mga Bibles books, talagang gusto mong Greek nandoon, gusto mong Latin nandoon, gusto mong English Tagalog nandoon. Bili ka nga lang. Magkano ang presyo? 700, 1,000. Yan. So tayo umaasa sa libre. May nagbibigay naman din ng libre. Pero kung gusto mong libre talaga, makianib ka muna sa kanila. At maaaring magbigay sila ng 100 piraso, 10 na sumanib sa kanila, okay na yun. Kasi po kung yung 10 nag-tithes ng 5,000 a month, malaking pera yun. Ay kung meron kang 1,000,000 na ganun po ang givers, sinong kumikita? Di bang leader? Tapos yung leader ngayon, bibili ng grocery, yung pera na yon, kahit saan iikot, babalik pa rin sa central bank, katulad sa bansa natin. And then, babalik pa rin kung saan pinanggalingan. Ganyan lang ng ikot ng pera. Ngunit, ang pinakita dito, yung pinanggalingan na. Okay. Sana mapick up natin lahat, no? So, another question dito. Who lived during the Dark Ages? Yung panahon na walang pangangaral, walang pagtuturo, walang taong nakarinig ng salita ng Diyos. Parang barkada lang, inuman, bisyo. Kaya maraming drug addict, may mga crime, may mga... Kaya yung iba, pag nakulong, saka lang nagising. Saka lang natuto, uy, mali pala yun. Saka lang nalaman, uy, mali pala yun. Kasi sa kulungan, walang inom, walang bisyo doon. Bawal. Pag lumabang ka pa doon, babarayin ka pa ng pulis, papatayin ka pa doon. Kaya ang ating mga pulis, tinitrain ng mabuti para makontrol nila kung ano po ang perimeter ng duty nila at yung tao na nagkamali laban sa batas. At ngayon ay meron silang mga akibat ng mga pastor para po sila ay maalalayan lalo na sa counseling sapagkat sila din naniwala sa tinatawag na human rights. Okay. So dito, makikita natin yung katanungan sa panahon ng Dark Ages kung sino. Okay. Isa-isahin natin sa maikling oras natin pong pagtatalakay. No? Basahin ko lang uli. Sapagkat tayo ay nakapako ngayon sa 2 Timothy chapter 3 verse 7. The name of the period refers to the movement of so-called barbarians, people, barbaro, tinawag sa panahon ni Apostol Pablo, including the Huns, Goths, Vandals, Bulgars, Alani, Suebi, and Franks, into what had been the Western Roman Empire, okay, had been. The term Dark Ages is now rarely used by historians because of the value judgment it implies. So doon din po nakadesign itong mga ito na ang natutunan nito doon sa loob ng Dark Ages time ang bumabalot sa isip at puso nila doon sa 400 years na Dark Ages, yung doktrina na itinuturo mula sa Roma. So kung ikaw ba naman yan, yun ang kinagisnan mo. Di ba? Doon ka nag-asawa, nagkaanak ka, nagka-problema ka, ito ngayon ang nagsusuporta sa iyo. Eh gagawin mo ng Diyos-Diyosan.
luluhuran mo na halos yun kasi yan nagbuhay sa iyo. Oh, parang bisyo yan. Kung saan ka masaya, kung saan ka maligaya, go, go, go. Hindi mo alam ang magiging dulo niyan kung kapahamakan mo o magiging kasiraan ka sa community at hindi ka nakitaan ng pagsunod as a law-abiding citizen. So ang tawag sa'yo, wala kang kwentang tao. Ganyan ang perception. But spiritually, habang nabubuhay ang isang tao, may pag-asa. Kaya yan ang sinisikap natin sa time natin ngayon, this 2025 in Gregorian calendar, to focus and to continue our duty as pastors and bishop, Ministry of Reconciliation, Philippine International Missionary under Jesus Christ government. Okay. Meron tayong karapatan para ilinaw ito at gamitin ang sino ng mga kaibigan nagbigay ng personal insight tungkol po sa Dark Ages. Okay. Ang sabi po niya dito po, the Dark Ages aren't called such because the lost knowledge. So, number one, ang Dark Ages ay nagbibigay siya ng pagkawala ng karunungan, kaunawaan. Yan na. They are called the Dark Ages because our sources dry up. So, dapat ang source natin from the original manuscript. The problem is, nung pinatay niya ang Savior, na doon sa bansang yon, okay, hindi pwede na ikaw ang pumatay sa isang tao, hindi pwede na ikaw din ang magbigay ng kapurihan. Lahat ng sinasabi ng tao, yan ay Messiah, yan ay Savior, yung bansang yon, kung sino yung nag-lead, lahat yun babalik ta rin niya. Para lang hindi lang ma-establish ang dala ng taong ito, kundi ang mapag-usapan, pinatay. Ngayon, bitanggit pa sa kanyang pumpaliwanag bilang mga kaibigan natin, stone buildings we suddenly get little to no details, or at least we didn't have any during the Victorian period when they came up with the classification we still use today. Ano bang still use today? Pag namatay, 7 days, 9 days, 40 days. Pag nag-birthday, celebrate, patay. Pag dulog mo pa sa pari, magkano bayad? Mahinang 500. O kasi nga, pinag-uusapan yung patay. Samantala, ang makalakit sa unang pagkabuhay ng muli, wala sa kanila ang ikalawang kamatayan. Anong aral ni Apostol Pablo? Mamatay ka sa dating pagkatao. Paano tayo mamatay? Ginamit ang Europe ng Spain para iparating sa atin, para iligaw ang doktrinang ito. Kaya sumagana ang maraming punerarya. Sa pasensya na sa mga nagtrabaho sa punerarya. Sa mga nag-imbalsama, pasensya na. Bagamat dumami ang atin pong populations and more than 7 billion people around the world. Pero, I'm sorry to say, hindi lahat. May nabubuhay ngayon, naghihintay na lang sa kamatayan, pero walang maasahang eternal life. Pero mahirap mag-pinpoint kung sino. Ang importante, merong pinagmulan at merong inutusan at merong tumanggap. At salamat na lang tayo sa panahon ngayon, tulad nito nagpaliwanag na ito, hindi siya nagpakilala, pero ugmay siya doon sa itinakda ng Biblia upang talakayin natin yung sa loob ng Dark Ages, anong ginawa nila, anong ginawa ng Roma, anong ginawa ng Spain, anong doktrina na pinakain at pinainom sa kanila. Yun. So, how was knowledge lost in the Dark Ages? Ito po ang isa pong share sa atin. Why is the referred to as the Dark Ages loss of knowledge after the collapse of the Roman Empire? Eastern Rome late
Byzantine Empire survived the Huns and had the same information leveraged as Western Rome. How was all the information lost? Sino nakadiscover? Sino ang ah, ah, nagbigay ng revelation sa time natin? Na lahat ito nagkawalaan na, nagkabawasan na, at maaaring nagkadagdagan na. Sabi ng Revelation, bawal magdagdag, bawal magbawas. Ang magbawas, anong kaso? Babawasan ng bahagi sa aklat ng buhay. And that is Revelation chapter 2 verse 6, na ang makalakip sa unang pagkabuhay ng mabuli, ang tawag ng Diyos, mapalad. Yung magdagdag, yung magbawas, babawasan sila ay babawasan ng bahagi sa aklat ng buhay. Dadagdagan ng salot kapag nagdagdag ng araw. Itong nangyari sa atin. Salot doon, salot dito, salot doon, salot dito. Left and right ang salot. May mga tao ngayon, bastos na. May mga tao, wala nang pakialam sa community, wala nang respeto sa kapwa. Ganon naka-crowded ang behavior ng tao ngayon against the will of God. Dahil nga ito nga ang nangyari, ipinakain sa tao ang maling paglilingkod sa Diyos. And mostly sa panahon natin mga professionals. Dahil pagdating sa Revelation po, sa pag-aaral, ang unang target ng Diyos, mga mayayaman. Ang tawag niya sa mga mayaman para sila ay makakita, bumili sila. Sapagkat maraming mayaman ngayon, bulag, maralita. Ano pa? O, anong ginawa ng mga mayaman ngayon? Trabaho dito, ipon doon. After all, saan pupunta? Wala din. Eh bakit ka pa nag-anak dalawa, tatlo? Eh paglaki nila, maghanap buhay, lumaki din yan eh. Maghanap buhay din yan at pagpalain din yan. Ba't ka nag-impok? Pastor, huwag mo nang pakialaman yan, nag-impok yan eh. Okay. Hayaan natin kanila yun eh. Subalit ang pinag-uusapan dito, how was knowledge lost in the dark ages? Ito kasi po ang nawala sa kanila. Yung Acts chapter 3 verse 21, yung the day of resurrection ni Jesus Christ, lahat po ibabalik niya sa original. Ayan na. Ibig sabihin, kahit merong nangyayari from Rome to Europe to our nations, yung day of resurrection ni Jesus Christ, ibabalik niya ang lahat ng bagay sa dati. Ibig sabihin, ituturo niya kailan siya pinatay, anong araw, anong oras. Kailan din siya nabuhay, anong araw, anong oras. Ibig sabihin, inilagay siya ng church as the head of the church, sabi sa paliwanag ni Apostol Pablo, sulat din niya sa Episo, that he is the head of the church. Ibig sabihin, kapag siya yung head ng church, yung body, yung ulo si Kristo, yung body, mga apostol. Tayo, as a Gentile before, we are the partakers of the body. Now, spiritually, ulo si Christ, knowledge and wisdom, understanding, body, church, na ang church ay partakers of the body, na itong mga followers in Christ as partakers of the body. Kung anong original ng ulo, originality, ganun din yung katawan, ganun din yung partakers of the body. So lalakad ang isang tao, tinawag siyang temple of the Holy Spirit. Tinawag siyang the habitant of the Holy Spirit. You are the temple of God. Na yung templo na ito, bago sirain, sisirain mo na yung sisira. Ibig sabihin, kapag siya'y nakalabas sa doktrina na itinuturo laban sa Diyos, yung katawan ito gagawing templo, tatanggalin niya ang kanser na sakit, mga sakit sa ugat, sakit sa buto, sakit sa dugo. Aalisin niya yun kasi magkakaroon siya ng manifestation ayon sa Romans chapter 8 verse 8. Magkakaroon ng manifestation ang Holy Spirit ni Jesus Christ. So pag nagmanifest ang Holy Spirit, paano kikilos kung katawan kung paralitiko na? Pastor, bakit maraming paralyzed? Iisa lang po ang ating sagot. Nakakain siya ng doktrina na pinakain from Rome, Europe, nakarating sa bansa natin.
ang pinakamalaking poison sa katawan, yung ang tao nakakain ng maling pagkain. Tingnan mo sa atin, bakit tayo nagkasakit? Kasi sobra sa pagkain. Pagkain natin, chemical na. Bakit tayo nagkasakit? Pinagpipray naman, linis naman ng Diyos. Okay, tama, scripture. Pag ipag-pray mo, linisin na ng Panginoon. So bakit nga nagkasakit? Daming bintang, chemical, mga ito, sobrang kain. Hindi. Ang pinakamatinding poison na pumasok sa katawan natin, yung na-deceive tayo sa pagsunod sa Diyos. At yun po ang naging simula at pag-travel sa bansa natin hanggang sa kasalukuyang panahon. Kasi kayo, kahit anong aral natin, Bible study doon, Bible study dito, preaching doon, preaching dito,